kaibigan, si Nora Honor. Upuan sa may entablado. Sino nga ba si Binibining Nora Honor sa perspektiba ng isang mag-aaral mula sa elementarya? Tawagin po natin, Binibining Arian Silvano. Ang may alam sa buhay ni Nora Honor. Paborito nila ang tinatawag nilang superstar. Kapag Sabado ng gabi, pinapanood nila sa telebisyon si Nora Honor. Gustong-gusto nila nakikita umaawit at sumasayaw ang kanilang idolo. Mahal na mahal nila si Nora Honor. Meron po akong tula para sa'yo, Lola Ate Kay. Tulad ng tala sa langit, ikaw ay dakila. Oras at panahon man ay lumipas, dakilang oras at kabutihan mo sa masa ay wagas. Lumalagas ng pagpapala, dalangin namin ay patuloy pa. Award ng pambansang natatanging alagad ng sining, sana ay makamtan na. Kaming kabataan ng mababang paaralan ng LTC, Nora Honor, magpakailanman. Mula sa perspektiba ng isang mag-aaral sa Atlas Sekundarya, walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumbat ng mga Diyos. Walang himala. Ibini, marahil po na pamilyar na po kayo sa pahayag na ito. Isa lamang po ito sa mga linyang tumatak na po sa isipan ng bawat Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Tunay nga pong isang alagad ng sining si Binibining Nora Honor sa aming mga kabataan. Bukod pa roon, isa siya sa naging daan upang makilala ang ating mga pelikula sa labas ng bansa. Isa rin siya sa naging dahilan upang sumigla ang mga pelikulang Pilipino dahil sa kanyang impluwensya bilang isang aktres. Binigyan niya ng kahulugan ang tunay na pagiging isang alagad ng sining. Isang alagad na nagpatuloy at nagtataguyod ng likhang Pinoy. Binibini, kami man po ay nasa murang isipan. Di man po namin kayo kasing edad. Di man po namin napanood ang mga pelikula ninyo noon. Hindi po ito lang Binibini para maging inspirasyon namin kay ikaw sa aming mga kabataan. Isa ka pong instrumento upang makilala ang kulturang Pilipino na pinag-aaralan po namin ngayon sa panitikan. Sa katunayan nga po, sinuri po namin ang tatlo niyong pelikula, ang Daywong, Dementia at Hustisya. Binibining Nora Honor, para po sa amin, may himala. May himala po kasi po, kayo po yung nagsilbing daluyan upang makilala ang ating kultura. Hindi man po sa ating bansa, pati rin po sa buong bansa, sa buong mundo. May himala po kasi kayo po mismo tumulong sa amin upang pagyabungin pa ang ating wika sa pamamagitan ng pelikula. Kung nabubuhay pa man po ang lola ko noon,
Kung paano po... Tama po yung sinasabi ng lola ko. Hey lola, sana nakikinig ka ng mga salito niya. Na kayo po talaga ay nakamasa na mapagmahal po kayo, lalong-lalo na po sa aming mga estudyante. Mahal po namin kayo. Wala po sa mataas na paaralan ng NTC. Salamat po at mabuhay po kayo. Mula naman po sa magiging mga guro sa inaharap, Ginoong Christian Torla. Ano nga bang mukha sa likod ng isang superstar? Ilan lamang ito sa mga katanungang bumabalot sa aking isipan nang mabatid ko ang isang pangalang nangingibabaw sa lahat ng bituin sa iba't ibang panahon. Inaan ang kanyang anak. Isa na ako doon. Superstar ng bayan at atigay ng mga Noranian. At inspirasyon naming mga gurong nagsasanay. Ayun ko sila, Nora, ang mga naka-asul, ang mga naka-avatar costume. Napakaraming bagay ang maaari nating ipansag sa naging isang Nora Honor. Bilang isang gurong nagsasanay, naging isang magandang ehemplo si Ate Guy sa amin. Lalo na sa aming mga magiging guro balang araw na magbibigay tanglaw sa uhaw na isipan ng mga mag-aaral ng bayan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa wika at kulturang Pilipino, katulad na lamang ng pagganap sa iba't ibang karakter sa pelikulang Pilipino, tulad ng Daywong, sapagkat makikita ang kultura na meron ng mga kapatid nating Muslim. Gayon din ang pelikulang Walang Himala, Demensya, Hustisya, at iba pang pelikulang ginampanan niya, na ngayon ay nagagamit naming mga gurong nagsasanay sa pagtalakay ng mga iba't ibang aralin sa pagpapalaganap ng wika at kultura, sa pagbibigay ng kaalaman at pagpapayaman ng wikang pambansa at pagpapakilala sa kultura na meron ang bansa. Kaya binibining Nora Honor, saludo po kami sa inyo. Tunay na alagad po kayo ng sining. Bighani na tumayo dito sa harapan, lalo pat nakikita mo ang tunay na superstar at talagang alagad ng sining ka. Mas lalo nakabibighani nang ako'y kanyang niyakap at tinagin.
pressure talaga. Isang maganda at nagniningningan na hapon sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa inyo, binibining Nora Honor. Napakarami na nating narinig na paglalarawan sa kanya. Dahil tiyak na marami tayong masasabi kung siya ay ating ipakikilala. Ngunit ano pa man ang ating sasaad, siya ay nananatiling nag-iisa at walang katulad. Nag-iisa ka, binibining Nora Honor, sapagkat ikaw ang artistang sumikat, hindi lamang sa dating henerasyon. Nag-iisa ka sapagkat ikaw ang artistang walang hangganan ang pagganap sa iba't ibang karakter ng pelikula. Nag-iisa ka sapagkat maging ang kabataan, katulad nga ng inilahad ng dalawang mag-aaral na naririto, ikaw ay kanilang inspirasyon dahil sa iyong tapang at paninindigan. Nag-iisa ka sapagkat nabibigyang hustisya ang lahat ng mga ginagampanan. At nag-iisa at walang katulad dahil Magandang hapon po sa inyo. Ako po ay kumakatawan po sa ilan sa mga administrador ng ating paaralan. Ngunit, payagan niyo po muna akong magsalita bilang isang full-blooded Loraño. Naalala ko po, hindi naman po nagkakalayo ang aming edad. Naalala ko po na ako'y grade 5. Naatasan po ako sa aming paaralan na mag-render ng isang awitin. At isa po sa mga awitin yun, paborito ko na inawit po ng ating magiting na natatanging alagad na sining. Ayun pong awitin. Paborito din ng nanay ko. Full-blooded Noranian din ang nanay ko. Yun pong Mama. Natatanda niya po yan. Mama, I miss the days when you are here. Mama, those happy days when you are here to guide me. Send from the heavens above. Kasi daw po, sabi nila, dahil paborito ko po kayo, ako ang pinaawit po dun sa aming paaralan. At ako po'y labis na natuwa dahil kinikilala nila na ako ay fans ni Nora Honor, fan ni Nora Honor. So, yun po, at alam niyo po, nakikipag-away pa kami ng nanay ko sa mga Vilmanians. Mayroon ba dito? Mayroon ba Vilmanians dito? Wala. Puro Noranian ang naririto ngayon. Bawal dito ang, hindi naman po bawal ang Vilmanians. Talaga po, binibining Nora Honor. Nakikipag-away pa kami ng nanay ko noon para lamang po ipagtanggol kayo sa mga umaapi sa inyong pagkatao. Kaya po, isang karangalan po na magbigay ng konting talumpati po sa at kung sakali pong mapagpapasyahan nyo ako'y may sala, handa po akong magpakulong. Una, matagal na po akong nawala ng tiwala sa pelikulang Pilipino. Dahil sa komersyalisasyon ng pelikulang Pilipino. Pero kamakailan, nabuhay ang aking pag-asa nang isilang ang mga indie films. At nakakatuwa na isa si Ate Guy sa mga alagad ng sine na nangyayari. Ang huling dalawang pelikulang Pilipino na napanood ko ay nagwagi sa